Alright, hindi na papatagal. I'll just be sharing the word kasi maganda po yung topic natin. I would like everybody to please listen with this. I'll try to be very quick kasi napakahaba na po ng atin po naging testimony, pero I know it's a blessing. No? Ang gusto ko po i-share ngayong umagang ito, there's still the message series stewardship. Okay? Stewardship. Ang pag-uusapan po natin is about managing God's money, God's way. Okay? Psalm chapter 24 verse 1 and Matthew chapter 6 verse 21. Basahin ko po sa inyo yung verse. The verse, the Psalm chapter 24 verse 1, sinare ko na po ito last Sunday. Okay? Ang sabi po dyan is this: the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. Ibig sabihin po nito, lahat po ng bagay sa mundo na nakikita natin, kahit anuman po yan, even from dust, okay, even from the air, even the flying creatures, lahat ng mga bagay sa mundo at namumuhay sa mundo ito, sa Panginoon po ito. Alright? Kaya po totoo, the first title of this message is managing our money. Okay? Yung po talaga ang initial nito eh. Managing money God's way. Yan po ang unang title nito. Nirevise ko po ito ng managing God's money God's way. Kasi nga po, the context of Psalm chapter 24 verse 1, everything that is on earth is the Lord's. Even our life is the Lord's. Pag may-ari ng Panginoon yan. Even our time, sa Panginoon po yan. Even our talents, sa Panginoon po yan. Even our testimonies, sa Panginoon po yan. And even our treasures, sa Panginoon po yan. The context of the preaching last Sunday, para bigyan ko lang po ng konting pagtawid sa preaching nito para mas maunawaan natin. There will be a lot of us, Christians, nahihirapan tayo magbigay sa Panginoon. Kahit na alam po natin na lahat ng bagay sa mundong ito ay sa Panginoon, marami pa rin po sa atin hirap magbigay sa Panginoon. Hirap magbigay ng oras sa Panginoon, hirap magbigay sa Panginoon ng talento, hirap magbigay sa Panginoon ng ating mga, sabihin natin, mga kinita po natin, hirap magbigay sa Panginoon ng lakas natin, at minsan kahit testimony, hirap po ang karamihan. Bakit po? Because we didn't understand the principle of stewardship. Na tayo ay hindi nagmamay-ari ng lahat ng meron tayo. Ito po ay pahiram lang ng Panginoon, paggamit lang sa atin ng Panginoon, pribilehiyo po na binigay ng Panginoon na habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ay pagkatiwalaan tayo at i-manage natin yung property ng Panginoon. That's the principle of stewardship. Okay? Ngayon po, ang isa po sa binigay ng Panginoon sa atin ay pananalapi. Okay? Money. Sabi po dito, money is the root of all evil. Tama po ba? Tama po ba? No. It is the love of money that is the root of all evil. Yung pera po, hindi po yan. Okay? Root ng evil. Ang pag-ibig sa pera, yun po ang root of all evil. Ngayon, when it comes to managing money God's way, at pagiging steward or manager, tandaan po natin itong prinsipyo nito. Stewardship is not how much we have. Okay? Yung principle of stewardship, hindi po yan base dun sa kung gaano karami ang meron ka o naipon mo. But how faithful you are in handling God's money that was entrusted to us. Whatever money in our wallet, whatever money na nandun sa ATM mo o sa bank account mo, yan po ay paggamit ng Panginoon sa atin na gusto ng Panginoon i-manage natin proper. Kaya po ako excited po sa preaching na ito. Alam niyo po kung bakit? Ako po, kung bibigyan po ako ng pagkakataon na sabi ko, sana naituro ito nung bata pa ako. Siguro kung naituro ito sa akin nung bata pa ako, itong principle ng stewardship o yung principle ng proper handling of money, nung bata pa ako, ay naku, baliwala po kayo, siguro ngayon milyonaryo ako. Pero ngayon po, kahit at maliit pa ng pera ko o maliit pa ng meron ako, hindi po ako nalulungkot kasi alam ko, pinapagamit ng Panginoon at pinamamanage sa akin ng Panginoon ito. At kapag ka na-manage ng proper ito, hindi rin po imposible na magkaroon ako at pagkatiwalaan ako ng Panginoon ng mas malaki pang amount. And ganoon din po gusto kong i-share po sa inyo. Okay? At gusto po natin itong tingnan sa perspektibo ng biblikal na pamamaraan.
Sa eskwelahan, okay, hindi po itinuturo sa eskwelahan kung paano tamang minamanage ang money. Tama po ba? Mga high school student, elementary student, tinuturo ba sa school kung paano nyo handle ng money nyo? Pastor, paano ituturo? 5 piso lang po baon ko. Diba? Ituturo pa po naman kami paano i-manage. Kulang pa nga ako pabili ng soft drinks eh. Sa tubig po, kulang pa eh. Diba? Makikilom ka na lang eh. Pero totoo, kung tinuturo yan, sa murang edad, babaunin niyo yung prinsipyo kung paano hinahandle ang money, maliit man yan o malaki. Because managing money and the principle of handling money is the same principle. Alam ko, iba sa inyo, may mga pinafollow kayo sa YouTube, mga content creator, on how to handle finances. Pero gusto ko pong ibahagi dito, I have nothing against them. Iba sa kanila, pastor din naman eh. Ang gusto ko pong ibahagi dito is how do we become good stewards of handling our money God's way, the biblical principle, whatever amount it is. Sabi ko nga po kanina, stewardship is not about how much we have. It is about how faithful we handle God's money that was entrusted to us. Okay? Sabi ng Bible, if you become faithful in little things, pangako po ng Panginoon to ha, the Lord will bless you of greater things. Kaya po marami po mga tao, hindi po sila inaalaw ng Panginoon to manage greater things is because we are not faithful in little things. So kahit po maliit ang pinapahandle sa iyo, tinuturuan ka ng Panginoon o tinuturuan po tayo ng Panginoon maging faithful in handling that. Kasi kapag marunong ka ng humandle niyan, ibig sabihin pwede ka na mag-handle ng mas malaki pa. At pagka naging faithful ka sa pag-handle ng mas malaki pa, pwede ka na pag-handle ng mas malaki pa, pagkakatiwalaan ka na. Ngayon, kaya nga po iba-iba po ang level ng blessing sa Bible, hindi po ba? Ang unang blessing sa Bible is the bag of blessing. Nung dinescribe po ang bag of blessing sa Bible, ito po ay parang bag na butas. Na pagka may nilalagay kayo, nabubuslot lang, nawawala lang. Hindi po ba marami sa ating mga manampalataya, ganoon po tayo? Kapag ka dumadating yung mga working natin ng mga corporate na mga natatrabaho, may mga experiences tayo na pag dumating ng sahod, hindi ka man na makapag-Jollibee. Jollibee, baka naman. Diba? Hindi ka man na makapag-Jollibee. Bakit? Pagdating pa ng sahod mo, ubus ka agad eh. Pagbayad ng tubig, kuryente, lahat ng babayaran, may utang ka pa sa credit card. Bag blessing ang tawag doon. Nabubuslot lang eh. Sumunod na level ng blessing. Basket blessing. Ito yung nakakapaglagay ka ng blessing. Meron kang nagagamit mo, pero sapat lang. Pang araw-araw, sapat lang all throughout. Diba? Nagkaroon ka ng, sabihin natin, barrel blessing, palaki ng palaki. Pero ano yung pinakamagandang blessing? Ang pinakamalaking blessing, it is the barn blessing. And that's found in the principle of first fruit. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Diba? Honor the Lord your God with your first fruit. The first fruit of your labor. Ibigay mo sa Panginoon. Okay? At pabigay mo sa Panginoon, sabi niya, and the Lord will fill your barns with plenty. That it would burst, description ng Bible, na ito ay magsusumabog. Alam niyo po ba yung barn? Barn ay imbakan. Kaya po marami mga tao, magugulat kayo, bakit itong mga tao na to, di ba? Nag-uumapang pagpapala ng Panginoon sa kanila, to the point na meron silang naiipon sa bangko. Di ba? At hindi na sila naiipon sa bangko, ha? Meron na silang nagagamit, napapahiram, na itutulong sa iba. Bakit meron po ganon? Kaya po ganon ng pagka umabot na tayo sa estado ng buhay natin, na kaya natin tumulong sa iba at nakakapagbigay tayo sa iba, hindi lang kailangan hugutin pa sa mga pangailangan natin. Ibig sabihin, you are already in the barn blessing. Pero iba sa atin hanggang ngayon, nandun ka pa rin sa bag blessing. Level up po, tagal mo na, nasa basket blessing ka pa rin. Bakit po? Kasi hindi po tayo marunong mag-handle ng finances. Punta po tayo sa Matthew. Matthew, chapter 6, verse 21. Maintindihan po natin ito. For where, sabi po dito, masabi po natin, for where your, there will your heart be also. Kung nasaan, okay, yung treasure mo, na andun ang puso mo.
Kung ang treasure mo, trabaho mo, pansinin mo, ikaya mo i-compromise lahat ng bagay sa Panginoon dahil ang treasure mo, trabaho. Kapag nagkaroon ng conflict between work and conflict between the church and the work of the Lord, inuna mo yung work mo, ibig sabihin yun ang treasure mo. Masama po ba yun? Hindi mo masama ang trabaho, pero ang masama, yung tipong nagiging kompetensya siya sa Panginoon. Bakit? Sabi po ng Bible, Psalm 24:1, lahat po ng bagay, sitwasyon at anuman ang meron sa mundong ito, kahit trabaho at talento natin, galing po sa Panginoon. Kaya po magandang maintindihan po natin ito. Now, ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo, ilang prinsipyo lamang po na biblical principle na do's and don'ts on how the Lord is teaching us on how to handle money. Young people, listen to this carefully. Hindi ito, sa akin po, hindi po ito naituro, no offense to my parents, hindi po ito naituro, itong principle na ito sa akin, na aking mga magulang. Pero naintindihan ko po yung prinsipyo na ito dahil yung aking mga magulang ay likas na marunong mag-impok. Kaya nga po sila nagkaroon ng investment kahit papano na kanilang inaani sa mga pangangailangan ng buhay nila. Ngayon matanda sila. Now, ngayon bata pa lang kayo. Kahit po yung mga professional na natin ito, magandang matutunan natin ito dahil po hindi pa po huli ang lahat para maintindihan natin itong mga prinsipyong ito. Bakit po? The key to God's blessing is always in giving and not in receiving. At ang maintindihan po natin, hindi natin maintindihan yung mga bagay na ito kapag hindi po natin bubuklatin ng ating mga banal na kasulatan, pag-aaralan ng prinsipyo itinuturo niya, at ito po ay open secret ng Panginoon. Hindi po ito sikreto. Kaya po yung sinabi po ng aking nanay na Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Ang problema po sa atin, alam ng Panginoon, binigay ng Panginoon yung plano on how we are to prosper. Binigay po ng Panginoon yung prinsipyo nang galing po sa Panginoon kung paano niya tayo pagpapalain. Pero ang tanong, bakit marami pong tao nagtatanong, ba't hanggang ngayon hindi ako pinagpapala? You know why? Because even though there is a plan, if you do not know the plan, if you even heard the plan, and you don't apply the plan sa buhay mo, hindi mo pa rin marinig yung pagpapala. Hindi po ba? Kaya po binigay na po ng Panginoon itong bagay na ito. May mga several do's and don'ts. Marami po ako pwedeng i-share, and even mag-i-share din po ako, allow me po, na i-share po sa inyo yung ilang principle dito na tinatry ko po at ina-apply po namin sa aming family. Okay? So sabi ko po, Pastor, ito ba financial stable ka? Hindi po. So ang gusto ko sabihin sa inyo, let's journey together on how we would be blessed by the Lord in handling our finances well. On the finances na binigay at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Let's manage God's money, God's way. Okay? Narinig po tayo? Dalawang bahagi lang naman po ito. Do's and don'ts in handling money. Do's, biblical and practical ways to manage money. Una, tinamamigi po ito Ito, shinare ko na last Sunday. So, hindi na ako bibigay ng konting pa dito. Dadaanan pala ng konti ito. Una, sabi dito, do acknowledge God is the owner. Okay? Maintindihan po natin, kaya po yung title, okay? Managing God's money, ano po? God's ways. Ibig sabihin, unang maintindihan po natin ang prinsipyo ng Psalm 24 verse 1. Even our treasure galing po sa Panginoon at pinagmamayari ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Okay. At dahil po dito, kailangan nating maintindihan, tanggapin sa puso natin, sa buhay natin, na kung anumang perang meron po tayo, yaan po ay sa Panginoon. Yaan ay nanggaling sa Panginoon, pinapagamit ng Panginoon sa atin para po tayo ay makinabang at pagpalain ng Panginoon. Acknowledge God is the owner of what we have. The practical application here is that before spending, bago po tayo gumastos, kung ina-acknowledge natin ng Panginoon, ang dapat tinatanong natin dito kung paano natin gagamitin ito ay yung may-ari nito. Tama po ba? Si Lord. Dapat ang sasabihin natin kay Lord, Lord, kapag ka po ba ginastos ko itong perang ito,
will dishonor you. Paano mo ba tayo mag-spend ng money? We spend our money based on our own volition. Kung paano mo gusto. Kailangan ko ng ganito, bili mo ng ganito. Gusto ko ng ganito, bibili ako ng ganito. Diba? Sarili natin, hindi natin tinatanong yung nagmamay-ari at yung nagpapagamit dito. Si Lord po yun. Lord, kapag ginas ko ba itong pera nito, sa paggagamitan ko po ba nito, kayo po ba ay mag-glorify? Una po yun. Marami po sa atin, dito pa lang bagsak na tayo. Nung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, Lord, first point pa lang, bagsak na ako Kasi to be honest, even my expenses, hindi ko na kinukonsulta sa Panginoon And if I do that, ibig sabihin, I don't acknowledge that God is the owner of my money. Mahalaga po yun. At maintindihan niyo po sa mga susunod pang point na gagawin po natin. So, pagka merong income tayo, pray over our income. Even before paying our bills. Lord, dadating na naman po si Judith. Diba? Sinabi ko na ito, pinakilala ko na sa si Judith, diba? Judith ng tubig, Judith ng ilaw, diba? Judith ng internet. Tapos, Judith ng asawa mo kasi kailangan mo siyang edit. Diba? Kailangan mag-invest ka rin sa asawa mo I mean, before even bills would come, pinag-pray po natin po yan. Alright? Stop saying, okay, this is my money. I own it. Tigilan po natin yon. Paggamit po ng Panginoon natin yan. Start saying, this is God's money in my hands. Bakit? Ulitin ko po Ang problem po natin mga tao, we always look at the blessing, but we forgot to look at the blesser. Ang Panginoon ang tagapagbigay. Huwag tayong tumutok dun sa blessing lang ng Panginoon. Tumutok tayo doon sa nagbibigay. Bigyan mo po ng prinsipyo. Mga young people, maintindihan nyo to. Sino dito mga young people na may mga magulang pa? Yung umaasa kayo sa magulang pa? Taas ang kamay. May asama na iba, umaasa pa sa magulang. Pag may mga magulang kayo, pasilin nyo to Kapag tinutukan yung blessing na yung pagkain nyo ba blessing na magulang sa inyo? Walang sumasagot? Kaya sabay tayo na naman yung people na yan Yung pagkain, responsibility ako pakainin ng mga magulang ko Yung allowance, responsibility ako allowance Yung tingin ng mga young people ngayon Yung ba ay blessing sa inyo ng mga magulang nyo? Yung bang allowance nyo, blessing sa inyo ng magulang nyo? Tama? Sagot kayo mga anak, nakahaba yung preaching. O, gutom na rin ako Okay? Blessing lahat yan, hindi mo ba? Pero kasi ninyo, pwede pagtutukan yung blessing na yan. Pero subukan yung tutukan at bigyan ng pansin nagpapala sa inyo. Ano mangyayari sa inyo? Dodoble yan. Bigyan ko halimbawa, pag yung anak mo lumapit sa'yo, Dad! Meron ka bang papagawa dyan? Diba? Bakit? Baka may kailangan ka. Hindi Dad, gusto ko lang talagang magservisyo sa'yo. Gusto mo hilot? Diba? Gusto mo maghugas kita? Gusto mo tsinelas? Diba? Ano nangyayari? Nakukuha mo yung amor nung nagbibigay sa'yo, di ba? Ngayon, pag lumapit ka sa kanya, Dad, may project ako, baka naman. O dagdagan natin para may pang Jollibee ka. Bakit? You focus on the blesser, not on the blessing. Yun po yung prinsipyo dito. Acknowledge God's ownership. This is not our money, okay? This is God's money in our hands. Before payday spending, pause and thank God for provision. Diba? Nakapagpasalamat ba kayo? Bakit pagdating ng payday? Payday! Oy! Diba 3-day sale sa SM? Diba pag nag-tumamol dito, no? 13, 14, 15, 28, 29, 31, 31. Bakit hindi natapat doon? Diba? Kaya pinagpipray ko, sana Lord, pag dumating ang payday, babagsak ng linggo. Bakit?
Kasi po, pagdating ng payday, hindi pa nagpapasalamat tayo, nasa mall na. Ito masakit. Okay? Hindi pa dumadating yung sahod nyo, yung isip nyo nasa mall na. Nako, sale sa ganito, ano kayang bibilin ko? Diba? Hindi pa dumadating, nagastos na yung pera. Kasi ina-acknowledge natin na tayo may hari. Okay? Unang gawin natin, magpasalamat ka muna sa Panginoon. Lord, salamat, may trabaho. Lord, salamat po, may sahod. Lord, salamat kasi nagkaroon ng extra bonus ngayon. Di ba? Lord, salamat kasi nagkaroon ng 13th-month pay. Sana all. Di ba? Di ba sa atin, hindi na nagpapasalamat ng ganun eh. This mindset changes how we spend. Kaya mahalaga po itong punto na number 1 ito. Huwag po nating kakalimutan itong prinsipyo na ito. Do acknowledge God is the owner of whatever things we have, even our money. Yun ang pinag-uusapan po natin eh. Sumunod. Do, give first, not last. Ano po sabi ng Proverbs chapter 3 verse 9 to 10? This is the principle of first fruit. Pakiangat yung verse na. Honor the Lord with thy, sabi yan, substance, and with the first fruits of all thy increase. At ang sabi dito, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Gusto po natin dito yung verse 10 eh. Yung nag-uumapaw na barns filled with plenty. Yung nag-uumapaw na pagpapala ng Panginoon. Yung press down, shake it together, and running over. We want that verse 10. Pero bago ang verse 10, may verse 9. For you to experience that, for us to experience the press down, shake it together, and running over the blessing ni Lord, may prinsipyo na kailangan natin i-apply mula sa Panginoon. And that is giving the Lord our first fruit. Balik ako, madali mo bang ibigay ang first fruit? Kapag ka po kayo, iniisip nyo na yung perang meron po tayo ay sa Panginoon, pinamamanage lang ng Panginoon yan, hindi po mahirap ibigay yan. Bakit ako mahihirapan ibigay yung pera na nasa akin kung ipinagamit lang ng Panginoon yan at ibibalik ko lang naman sa Kanya? Kung pinahiram ako ng Panginoon ng gitara at hindi ng Panginoon yung gitarang ito para gagamitin niya, bakit ko ipagmamaramon sa Kanya to? Sa Kanya naman ito. Hindi po ba? Ngayon, kanino po humihirap po yan? Humihirap po yan ang magbibigay ng first fruit kapag ka po ang tingin natin ay atin yan. Ito masakit dito. Sa prinsipyo na ito, kung titingnan po natin in the principle of investment, sino po lugi dito? Nakita niyo po ba sino lugi dito? Una, si Lord ang nagbigay ng blessing. Ibig sabihin, si Lord ang nagbigay ng trabaho, si Lord nagbigay ng skill sa'yo, si Lord ang nagbigay ng talento sa atin para makapagtrabaho tayo. Tama po ba? Bakit? Kasi kapag ka may sakit ka, makapagtrabaho ka ba? Kapag ka wala ka bang talento o skill, makapagtrabaho ka ba? Hindi. Binigyan ka ng Panginoon ng way para makapagtrabaho ka at magkaroon ka ng wealth. Kaya meron kang wealth. At the same time, kahit may skill ka, may talino ka, kapag ka walang kumpanya kumuha sa iyo, wala ka ng trabaho, at kapag ka wala kang trabaho, wala ka rin sahod. Tama ba? Kung hindi po dahil sa Panginoon, hindi ka magkakaroon yan. Panginoon ang nagbigay. Siya na ang nag-invest, siya ang nagpala. Ngayon, yung prinsipyo ng honor the Lord with a substance, ibibigay mo sa Panginoon. Lahat ba? Sabi ng iba, lahat yung pastor, may first fruit eh. Lahat ng unang kita mo sa taon. Sa atin, ina-apply natin yan in 2 parts. Una, ina-apply natin yan sa tithe giving. The 10% of our tithes. First fruit, ibinibigay mo yung unang-una mong sahod sa Panginoon. Ngayon, pag binigay mo, anong pangako ng Panginoon? Ang sabi mo dito, yun yung gustong-gusto natin. So shall thy barns will be filled with plenty. Isipin mo, Panginoon na nagbigay sa iyo ng kakayanan para yumamang ka at magkaroon ka ng wealth. Yung wealth na meron ka na galing sa Panginoon, gusto ng Panginoon i-honor mo siya. How do we honor the Lord? Hindi po natin kayang arukin yung way para i-honor ang Panginoon. Meron po tayong pwedeng gawin sa lupa para i-honor si Lord. Yung totoo,
Kahit ibigay mo ang sahod mo sa Panginoon, hindi po makakayanig ng kapangyarihan ng Panginoon yan. Magkano sahod mo? 15,000, 20,000, 30,000 sa first 15 days? You think kailangan ni Lord yan? Tingin niyo po ba kailangan ni Lord yan? Ulitin ko po, Psalm 24:1, lahat ng nasa mundong ito kay Lord. Sa tingin niyo kailangan ni Lord yan? Hindi po. Pero, ang gustong tingnan ng Panginoon, yung puso mo na gusto mo siyang i-honor. Gusto mong i-honor yung nag-bless sa'yo. At kapag ka na-honor mo siya, hindi mo kailangan humingi ng something. Lord, ibibigay ko yung first fruit ko ha. Dapat ibalik mo ng doble tigit to ha. Hindi mo na kailangan gawin yun. Kasi pangako niya yun. He is faithful in just sa kanyang mga pangako. So shall thy barns be filled with plenty. Alright? Do give first, not last. Set aside God's portion immediately in our income. Sabi mo agad yun. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kasi kapag ka hindi mo tinabihan, gagastusin mo yan. Dati po, ganito, let me share, sabi ko, pahintulutan niyo po ako i-share po sa inyo experiences ko. Dati po, pag nagtatides po ako, ang ginagawa ko po, inaantay ko ang linggo para mag-tides. Alright? Kasi nga po, para mailagay ko sa giving at makapag-ano ko dito. Ngayon, hindi ko na po ginagawa yun. Ang ginagawa ko na lang po ngayon, ibinibigay ko po dito yung fake promise ko on the worship service. Pero pag dumating sa akin yung sahod, ng araw ng sahod sa akin, that day or right after that day, ipapadala ko kagad yun. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Bible, give first, not last. Bakit? Kasi pag inisip ko, pag pinagtagal ko pa sa wallet ko, sa ATM ko yun, magagamit ko yun. Diba? Give first, not last. Ngayon, maganda na nga ngayon, may automatic giving eh. May bank account, pwede may padala kagad doon. Decide your giving before, or decide giving before expenses, not after. Paano po tayo magbigay sa Panginoon? In the principle of do give first, not last. Ganito po tayo magbigay sa Panginoon. Sana hindi po ganito, no? Dumating na sahod mo. Kuryente, tubig, di ba? Ang labas namin, ang tuition, di ba? Tapos, naku, may natira. 100 pesos. Pang gulaman, di ba? Pang banana queue. May 2 piso. Isip ko wala na ba? Okay, Lord na to. Ganun tayo sa mag-isip, di ba? The principle of the Bible on how to manage money, unahin mo siya. Ito ang kay Lord, lahat ito. Bakit? Paano ka mag-pray? Di ba gusto mo mag-pray ka sa Panginoon, gusto mong unahin ka niya? Pero pag nagbibigay ka sa Panginoon, whether your time, talent, skill, whatever, even money, hinuhuli mo siya. Just po ba yun? Hindi po just yun. Hindi po right yun. Gusto mong inuuna ka pagdating sa blessing. Pero pag honor sa Panginoon, hinuhuli mo siya. Tama ba? Kaya nga po tinuturo dito is to honor eh. Hindi mo ba? Honor. Do give first. Okay? Do give first, not last. Simple habit. Okay? Ganito ang habit ng mga unbeliever at hindi good steward sa money. Okay? What's first? Okay? Bill second. And God ang pinakahuli. Sana po hindi tayo ganun, ano? Di ba? Una-muna yung gusto ko, yung mga kapritsyo ko sa buhay, bago expenses. Kaya minsan, pagdating sa expenses, wala ka na dun sa mga utilities mo. Kasi iuna mo yung gusto mo eh. Tapos, anong nangyari? Pagdating sa bills, konti na lang ang mangyari. Magkakaroon ka ng utang. Okay lang yan. Swipe natin sa credit card. Kaya marami po mga tao, walang financial freedom. Hanggang ngayon, nakakulot ang ulo, hindi makatulog sa gabi. Di makatulog sa gabi, sa kakaisip. Di ba? Ang bill ng credit card ay palapit ng palapit. Di ba? Tama? Hindi ka makatulog eh.
Yung sa'yo, acquired insomnia. Kasi ang habit natin, yung wants muna natin, yung bill sa pangalawa, at panghuli si Lord. Kaya nga po, even minsan nga po, ganito pa tayo mag-spend eh. Kahit wants mo, kahit hindi mo kailangan, bibilhin mo. Kahit i-credit card mo. Okay na, problemahin na natin yung mga bukas at saka mabayaran. Ha? Ang dapat na prinsipyo ng do give first, God first, bill second, and wants yung panghuli. Okay? Listen to this carefully. Please bear with me. Kasi pag unti-unti makita ito, prinsipyo nito, mahalaga po itong tatlong points na to bago yung mga sumusunod. Unang-una yung acknowledgement ng Panginoon. Siyang owner. Pangalawa, ibigay muna sa Panginoon yung dapat sa Kanya at huwag yung mga gusto lang natin muna. Pangalawa, ito naman medyo pumapraktikal. Do plan your spending. May biblical principle po ba dyan? Yes, meron po. Proverbs chapter 21 verse 5. The plans of the diligent, ano sabi po dyan? Pakibasa po, para sabay-sabay tayo. The plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty. Ang tanong, sino po dyan ang may profit ngayon? Sino po dyan hanggang ngayon na nandun pa rin po tayo sa level of poverty? Katandaan po natin, Jeremiah 29:11, ang plan ni Lord to prosper us. Kaya nga ibinigay ng Panginoon lahat ng yung prinsipyo na ito para pagpalain tayo. When it comes to handling money, how big or how small it is, pinapahandle ng Panginoon. Do plan your spending. Kasi sabi to, yung mga tao na diligent, marunong mag-handle ng kanilang income or finances, nag-lead to profit, kumikita. Pero yung mga hindi diligent at haste pagdesisyon, ang tawag dyan, it leads to poverty. Ano ibig sabihin ng haste? Ibig sabihin po ba ng haste dito ay yung mga impulsive buyers? No. Impulsive buying or impulsive spending is different from haste spending. Yung haste spending, ang ginagawa niya, lagi siyang in a hurry pag bumili. Yung para bang akala niya, kailangan niya, kailangan ko rin to, bili. Yung hindi nag-iisip. Haste ang tawag doon. Nagpapadali. Yung may nakita, bilhin na yan. Ito, okay to, bilhin yan. Kinabukasan nakalala parang, wala na pala akong pang-grocery. Wala na pala kaming pang-allowance ng mga bata. Haste spending. Impulsive buying is different. Yung impulsive buying naman ay unplanned. Hindi mo pinaplano. Hindi mo kailangan, basta naisipan mo lang, bili ka lang ng bili. Impulsive purchasing behavior. It occurs on the spur of moment, often driven by emotion and lack of careful thought. Hindi natin iniisip. Di ba? Hindi iniisip. The practical application here is this. Create a simple budget. Mga anak, sabi ko kahit anong laki yan, create a simple budget. Una, anong income mo? Kasi sabi dito, the plans of the diligent leads to ano po? Profit, kita. And surely as haste leads to poverty. Doon tayo sa diligent leads to profit. Para maintindihan ng practical application, tingnan nyo muna income nyo. Magkano income mo? A week? Or by 2 weeks or every 2 weeks ang sahod mo? Sa mga young people, wala nang kayo kinikita. Magkano ang allowance nyo per week? Kung binibigay per week. Kung ang binibigay sa inyong allowance ay per day, ibig sabihin, yung manage it per day. Ayan, tingnan nyo po ito. Tingnan nyo muna yung income nyo. Kung ano ang amount. Okay? Ano yung una? Na principle? Acknowledge God first, di ba? Isantabi mo na kagad sa Panginoon para hindi mo magalaw. Young people, kunyari binigyan ka ng nanay mo o tatay mo ng allowance for the week na 500. Itabi mo rin sa Panginoon. Tithes mo doon. Magkano tithes mo doon? Mabira, yung mga magulang ang sumasagot Alam mo mga hindi nagsasantabi ng ano eh. Di ba? 550 ang tithes mo dyan kung 10%. Itabi mo na yun. Ibig sabihin, ang pwede mong spend, okay, ay 450. Tama ba? Ngayon,
Pagdating sa income, natabi mo na yun sa Panginoon, dun ka na mag-plan ng needs mo. Ano ba need mo? Pamasahe, papuntang pabalik. Okay, kung hindi ka hinahatid. Tapos sumunod doon, yung pagkain mo all throughout, pagkano yung mga meal, 7-Eleven ka ba, karinderya ka, i-budget mo ngayon yon. Tapos gawin mo, magsantabi ka ng savings. Pastor, piso na nga lang ang natitira. Magsisave pa ako. Tandaan mo, walang naging milyonaryo na hindi nagtabi ng piso. Hindi magkakaroon ng milyon kung walang piso. Okay? Kahit na mamera pa yan, itabi mo yung po pwede mong ma-save. At ihuli mo lagi yung gusto mo. Basta gusto mo ng extra rice, huwag ka muna mag-extra rice. Oo. Diba? Tataas ang sugar mo. Ngayon, kung may mga nagbebenta ng only rice, patusin mo, magpakasasa ka sa rice. Diba? Hanggang magsara yung hanggang magsara yung only rice. Ano nga yun? Mag-inasal. Diba? Ako po magsasabi sa inyo, huwag niyo pong isasama yung anak ko at saka si Al sa only rice. Nung huli ko pong kasama itong dalawang ito sa Mang Inasal, nagpalit po sila ng pangalan, Mang Inasal. Alam bakit? Sabi ko, anak, isang chicken lang yung in-order niyo ah. Nakakadalawang kaldero na kayo ah. Diba? Chicken oil lang, talo-talo na eh. Sabi ko, anak, awatin niyo na. Diba? Nagkakasala na kayo. Gluttony na yan. Diba? Pero the point of the matter is that yung income nyo, whether for the week or every 2 weeks or every month, ilatag nyo. Isulat nyo. Mag-budget kayo. Magkano pamasahe? Mapalad nga mga estudyante. Meron kayong student discount. Mapalad nga mga senior citizen. Sana all. Meron kayong senior citizen discount. Itabi nyo kagad yun. Tapos itabi nyo sa giving at yung pangangailangan nyo at matitira kayo, mag-impo kayo kahit konti bago kayo mag-spend ng mga wants ninyo. Sumunod, planning. Kasama sa planning ng spending natin is tracking our expenses. Bakit? Kasi sa expenses po natin may mga variables po dyan, hindi po ba? Kunyari, business kaya kayo. Hindi po araw-araw, pare-pareho ang presyo ng gasolina. Tama ba? You plan your expenses. You track your expenses. Kunyari, ang budget ko for the week, 2,000 para sa diesel. Gusto mo, ang laki naman. Eh, may araw-araw kong hinahatid yung mga anak ko eh. Hatid sundo. Yung asawa ko, hinahatid sundo ko din. Diba? Ngayon, paano ko ipa-apply yung expenses na yon? Pag hinahatid ko sila, naka-aircon. Pag umuwi ako para makatipid, patay aircon. Para makatipid, kung gusto mo magtipid, itulak ko yung sasakyan na uwi. Pero hindi ko magagawin yun. Lalaki ang muscle ko, di ba? Lalaki ang muscles ko niyan. Di ba? Pero ibig sabihin, tinatrack mo yung expenses mo weekly. Kasi ang goal mo ay makapagbigay yung para sa Panginoon at the same time, mapunan yung mga pangailangan mo at makapag-save ka. Kasi marami po sa atin, hanggang doon na tayo sa income, tumatalong kagad tayo doon sa wants natin eh. That's how we spend. Income, ito gusto ko, bili sa gusto. Pero hindi po natin tinatabi sa Panginoon, hindi natin iniisip, minomonitor yung mga pangailangan natin, at hindi tayo nag-iimpo. Kaya pagdating ng tagutom, pagdating ng problema, pagdating na may karamdaman, wala kang gagawin kundi lumapit kung kanino humingin lang ng tulong. Masama po ba yun? Hindi po masamang humingi ng tulong, hindi mo masamang tumulong, pero pinakamaganda, binigyan ka ng Panginoon to have wealth, manage it well. To plan your spending. Children, kailangan matutunan po ninyo mag-budget ng allowance. Diba? Binigyan ka ng allowance. Ano ba kailangan mo? Pamasahe, pagkain araw-araw. Ngayon, kung may telepono ka, load. Mag-budget ka ng load mo. Basta paano ako magbabudget? Kulang po. Eh di makisakay ka na sa internet ng iba. Diba? Pre, baka pwede naman pa-share. Wala akong budget ngayon eh. Huwag ka mag-alala. Pag meron ako, i-hotspot ko din sa'yo. Diba? Diba? Makishare-share ka lang. O kayo sa mga school, libre naman ng internet. Yung iba. Diba? Teach our children to budget our allowance. And when we budget it,
allowance, set aside the giving para sa Panginoon because God owns it, even your allowances. Then your needs every day. Then save, magtabi ka at magkaroon ka ng pambili sa wants mo. Baka magtabi ka na rin para sa wants mo. Okay, meron pong simple tool. Use an envelope system or notes app. Usually, ang ginagawa ko po, nag-Excel file po ako. Kapag hindi po lahat ng adult marunong din mag-Excel, di ba? Ginagawa ko po, minomonitor ko po lahat ng income ko. Trabaho ko, kailan pumapasok ang sweldo ko, kailan ako kumikita. I do have, as of the moment, I do have 3 works. Okay, 3 po trabaho ko na pinagsasabay-sabay ko. Magkakaiba po schedule niyang sahod niyan. At iba rin po ang allotment niyan. Pagka ginagamit ko po yan. Ngayon, naka-schedule po yan, naka-monitor po yan. Kung ito yung amount ng kita ko, okay, computed na po auto, naka-auto na po yung computation ng tithes ko dyan. 10% of the whole income, 3 trabaho, ito yun, ito ibigay ko sa Panginoon. Kailan darating yan? Meron iba 15-30, merong isa laging delay, di ba? Kaya ang pagpapadala ko ng tithes, iba-iba rin ng schedule. Pero nakatabi sa Panginoon yon. Ngayon, tinatabi ko po lahat po yan. Meron po kaming needs. Lahat po ng needs sa family po namin, nakaburn na sa akin po yun. All the needs from tuition, lahat ng mga pangailangan, even groceries, lahat po ng kuryente, tubig, internet, lahat po nasa akin. Pero si Ate Joyce nag-work din po. Kasi po hindi ko na rin po kaya even our wants at yung mga pangailangan po na iba namin kailangan, doon po papasok yung kinikita rin po ni Ate Joyce. And I let her manage her own finances. That's how it works for us. Sa iba, ang ginagawa, pinagsasama yung kita nila. At saka sila nagko-compute ng tithes, then ina-allocate yung needs, then nagsisave sila para sa bahay, para sa future na kotse, o sa gusto nilang sabihin natin kung ano ang plano magbakasyon. Yung mga ones, nagtatabi sila, or for sabihin po natin, nagtatabi rin sila for medical na kailangan, for emergency purposes. Okay? Ganun po ginagawa namin. Ngayon, sa akin po, this works for me. Apart from my monitoring, sa wallet ko po, ito pinakita ko po kay Pastor BJ. Atin-atin ito. Meron po ako ditong 4 na ATM. Okay? Meron akong BDO, may BPI ako, meron akong RCBC, at saka meron akong GoTime. Meron pa akong GCash, at saka meron akong PayPal. Because I know that. Pastor, ba't ang dami mo naman? Marami ka sigurong pera. Hindi po. Iba nga po dyan, muntik nang magsara. Mini-maintain ko na lang. Pero may purpose po yan. Yung BDO account ko, this is how I envelope my money. Yung BDO ko po, iba pumapasok ng income dyan from my work. Inaalat ko po yung BDO ko for the tuition fees of my children. Andiyan po yan. So hindi po ako kumukuha doon ng para sa mga pang-grocery namin. Hindi ko po kinukuha sa BDO account ko yung pong kuryente, tubig, internet namin. Kasi naka-envelope po yun, allocated po yun for the education of my children. Now, pagdating po doon po sa amin pong regular na pangailangan, ang panibagong allocation ko is yung BPI account ko. Kaya po si Ate Joyce, galit na galit sa akin lagi. Lalabas kami, ang tanong ko lagi, kunyari kakain po kami sa labas, may debit ba yan? Dapat magtatabi ka ng pera sa wallet mo, nagtatabi po ako konting-konti lang. Okay? Masalay po ako ng dinedebit kasi nga po may allocation po yun. At lahat po yun may kanya-kanyang tithes yun sa Panginoon. Kaya magugulat po yung mga nasa tithes team natin o sa finance team natin, iba-iba po yung pinagagaling ng tithes ko. Minsan nanggagaling sa GCash, minsan nanggagaling sa BPI, minsan nanggagaling sa BDO. Kasi iba-iba po pinagagalingan ng sahod. Okay? Pagdating po doon sa RCBC, nag-open po ako ng RCBC account kasi nag-iipon po kami ng pera para sa bagong sasakyan. Kapag may spare po ako na savings, doon ko po inilalagay. Gusto po namin ulit mag-Japan. Kaya sabi nila, ang Japan daw, sagot sa kahirapan. Kung magtatrabaho ka. Pero kung ikaw magbabakasyon ka doon, ang Japan ay pahirap. Maraming expenses yun eh.
Eh gusto rin naman namin magkaroon, nagtatabi po kami para every time baka magpapalain kami ni Lord, meron akong paghuhugutan. Ano nakalagay doon? Naka-envelope po yun. Ang tawag ko doon ay digital enveloping of my expenses. Pero, meron po akong manual envelope. Ano po yun? Kasi po may mga iba po kami expenses na kailangan po namin. Halimbawa, sa may mga sasakyan, every year may rehistro. Ako ba? At pag hindi ka nagparehistro, mali yun. Mayroon din pong, sabihin po natin sa may mga bahay, may amilyar. Ako ba? Mayroon pong, sabihin natin, may mga gusto rin po tayo. Maintenance ng sasakyan. Kung may sasakyan ka, pan-change oil, linis ng kotse, pag nasira, daplatan ng gulong, meron din pong ganon. At the same time, meron din akong gusto. So, meron po akong envelope sa bahay, at literal na envelope na hindi alam nila kung nasaan. Okay? Bakit hindi nila alam? At minsan, kahit ako, pinipilit kong hindi puntahan yung pinaglalagyan ko noon kasi pag may mga dumating na parcel, nagagamit ko eh. Di ba? Yung mga unscheduled delivery. Shopee. Di ba? Yung mga bumabati ng Shopee, Lazada. O yung mga online sa TikTok. So, ginagawa ko, ini-envelope ko po yun. O, kunyari, itong buwan na to, kung ang rehistro ko na sasakyan ko ay May, ibig sabihin, dapat December pa lang, nag-iipon na ako. Lalagyan mo yan every payday, 500. 500. 500. 500. Magugulat ako pagdating ng May, minsan sobra pa yung naipon ko. Hindi po siya nagiging mabigat sa akin na pagdating ng May, doon pa lang ako kukuha ng 4,000 mahigit o 5,000 mahigit pambayad ng rehistro. Bakit? Mabigat yun, kakain yun sa ibang expenditure ko. So, ine-envelope ko, unti-unti kong ipunan. No, ganun po, pag-maintenance, wala naman pong maintenance eh. Naglalagay lang po ako ng paba 500 para just in case may kailangan gawin o bigla kang nasira, mayroon akong huhugutin. Ngayon, pastor may gusto ka, meron po akong pinagpipray. Specifically, ngayong taon na to, ang pinagpipray ko, magkaroon ako ng sariling tablet. Kasi nga po, ang hirap pag magpipray ako, buong laptop ang dala ko dito. Gusto ko po nun. Sabi natin Diyos, credit card muna. Ayoko. Never po ako nag-credit card nang hindi po ako nagda-down ng kalahati. It is my personal rule sa sarili ko. At ayoko po mag-credit card na mahaba yung terms of payment. Gusto ko maikli lang. Ano sabi dito? Pinaplan po yung binabudget. Ibig sabihin, kino-compartmentalize mo yung mga bagay-bagay. Ngayon, paano mo gagawin yan? Sa iba, po pwedeng hindi ganun ka-complicated dun sa akin. Po pwedeng gawin ng iba, naka-envelope ka na manual envelope, pagdating ng sahod mo, etong envelope na to, kay Lord, number 1. May number. 1, 2, 3. Yung 1, kay Lord. Immovable, hindi mo pwedeng baguhin. Pagdating sa 2, kuryente. Tubig, ganito. Tapos, gusto magbakasyon. Lagyan mo ng hulog kung magkano may extra mo. Diba? Kung gusto mo, bago yung bakasyon, may envelope ka para sa health ko, para kung sakali magkaroon ka ng sakit, may meron kang panggamot, kahit paano. Do plan your budget. Bakit? Because the plans of the diligent leads to profit. And surely as haste leads to poverty. Matuto kang mag-plan. Matuto kang planuhin po itong bagay na to. Simple is better than perfect. Pastor, papiso-piso lang po. Kahit papiso-piso, pa 20-25 yung iniipon mo, pagdating na isang taon, magugulat ka dahil magkakaroon ka ng enough para sa sarili mo. Ngayon po taon na to, even planning of the spending at mag-invest, meron din po ako. One time, isang member tayo sa church na ito. Pastor, meron po kami kooperatiba. Sa company, gusto niyo po ba mag-join? 500 lang every payday. Ay, kung mukhang okay lang naman. Sige, pabay 500. Bibigay ko sa kanya, 500. Nagulat ako, pagdating ng December, yung pala po pwedeng pag-mature yung cooperative. Kasi pinapautang, tutubo ng konti, di ba? So, good investment. Good managing. Pagdating ng December, hindi ko alam, yung pala, ibinibigay uli pabalik sa'yo lahat. Yung naipon mo. Plus yung tubo. Nagulat ako, parang more than 11 something. At may tubo bang something? Parang 800 o 700 something. Tumubo
ba yung naipon ko? Ang tanong, na-manage ko proper? Of course, kasi yung inipon mo, yung ininvest mo, hindi na nagili at is value. Tumubo ng kahit konti. Sabi niya, Pastor, sensya na po, maliit lang yung tubo. Hindi, okay yan kasi blessing yan, kasi tumubo kahit hundreds. Diba? Ibig sabihin, tumutubo yung... Ngayon, marami na pong ways on how to invest. Yung may mga Gcash money kayo, mag-google kayo, may mga G-Invest. May merong mga sa mga go time nyo, pwede kang mag-invest, pwede kang mag-plan, pwede kang bumili ng healthcare mo. Naandun marami sa BPI account nyo, sa video account, so whatever bank, marami din po pwedeng paglagyan ng mga money on how to manage it. Diba? At kung nag-iipon kayo at ayaw nyo magalaw yung pera nyo, pwede kayo mag-time deposit na magmamature in 4 months, 6 months, or 1 year, na hindi mo gagalawin pero tutubo ng mas malaki kaysa sa savings. Ang tawag dito ay planning your spending. Okay? Sumunod, to save with purpose. Sabi dito, Proverbs 6:6-8. Ito maganda po example ito. Go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provision in summer and gather its food at harvest. Magandang example po ito. Habang meron kang pagkakataon mag-save ka. Ito po ay prinsipyo noong mga langgam. Kahit hindi pa tag-ulan, alam nila hindi sila makakapag-work ng tag-ulan, mababasa at mamamatay sila. So habang tag-init, ipon sila ng ipon. Ganun din po sa atin po. Sa lahat na nagtatrabaho, hindi po araw-araw may trabaho tayo. Paano kung pinagsara yung company? Paano kung nagkasakit ka? Anong gagawin mo? Kaya po sabi ito, gayahin po natin yung prinsipyo ng mga langgam. Save even small amounts consistently. Piso-piso, 2 piso, 500, 200. Kung ano yung kaya mo, itabi mo. Mag-save ka for emergency purpose. Maglagay ka ng envelope for emergency purposes. Saving is not lack of faith, it's biblical wisdom. Okay? Yung pag-isip, Pastor! Kahit wala po ako, I live by faith, not by sight. Okay? I tell you, that's a sabihin ko sa inyo, that's a misinterpretation of the Bible verse. Okay? Diba, you live by faith and not by sight. Tandaan mo, binigyan ka ng wisdom ni Lord. Nung binigyan ka ng Panginoon to earn, ibig sabihin, binigyan ka niya ng pagkakataon to save. Kasi hindi araw-araw nagtatrabaho ka. Hindi araw-araw malakas ka. Hindi habang buhay may kakayanan ka. Paano pag wala ka ng kakayanan? Ano sa kauhugot? Hindi po ba? Learn to save. Gayahin natin ang mga langgam. Saving prepares us for storms, so we don't stop giving during trials. Diba? Hindi ka nawawala ng pagkakataon to be a blessing to others kahit may pagkakataon nagigipit o may kagipitan. Kaya po nakakalungkot po sabihin at parang sa mga mananampalataya na sabihin nila, wala akong pera eh. Naku, wala akong ganito eh. Naku, wala akong ganito. Kaya ka walang ganyan kasi nung may kakayanan ka mag-ipon, hindi ka nag-iipon. Baliktad ang prinsipyo mo. Pagdating ng income mo, diretso ka sa wants mo. Nakalimutan mo ibigay yung first kay Lord, nakalimutan mo i-manage yung needs mo, nakalimutan mo mag-save. Kaya pagdating, di ba, bukas nakatunganga ka, nga. Di ba, do save with purpose. Okay? Next, bago tayo pumunta sa mga don'ts, do be generous beyond church. Luke chapter 6 verse 38. Give and it shall be given unto you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. Ang tinatawag dito, hindi ka pinagpala ni Lord para sa iyo lang. You are blessed to be a blessing. Every blessing na meron ng Panginoon na binibigay sa iyo, tandaan mo, may effect yan sa society. Tandaan niyo po, kung ano man ang kinikita nyo, kung ano man ang kinikita natin, in the perspective of the government, kabahagi yung kinikita natin sa GDP ng government natin. Okay? Sa income ng gobyerno. Na ginagamit natin para tayo may paikot sa gobyerno ito. Tandaan po natin, even our income may impact po yan. Kapag tayo kumikita ka, di ba? Anong nangyari? Papoprovide mo pa ang kailangan ng pamilya mo. At kapag ample yung kinikita mo sa lang, at least na-provide pa kailangan ng pamilya mo. Pero pag sumusobra ka, pag may lumapit sa yung ng tulong, pwede ka rin maging blessing para tumulong.
Dito po sa church sa IBC Manila, hindi po natin ini-encourage dito ang mangutang. Bakit po? Marami po mga tao nagkakasira sa utang. Saan po nagkakasira? Hindi po sa pag-utang. Nagkakasira sa bayaran. Pagbayaran na ayaw na magbayad. Sa utang, ang bilis. Kaya sa church po na ito, kapag po tayo mangungutang, hindi po tayo nagpapautang at huwag po kayo magpapautang. Para hindi po kayo magkasira. Eh, pastor, paano po nangangailangan siya? Ang pinakamaganda dyan, kung may naitabi kang po pwedeng itulong mo at hindi mo ipautang. Ang nagpapautang, bangko lang. Para hindi nagkakasira. Alright? Sabi dito, help someone in need when God prompts. Di ba nagkakaroon pagkakataon na may mga sobra tayo sa pera natin? You ask the Lord, bakit Lord sobra to? Kahit po sa savings, itabi ko na eh. Kapag ka sobrang sobra yan, ibig sabihin, gusto ni Lord na maging blessing ka sa iba. Sa atin kasi pag sumobra, di ba? Sobra. Di ba? Yung cashier sa isipan natin tulog-tulog. Cha-ching, cha-ching, cha-ching. Di ba? Diba? Ang tagal naman mag-sale. Diba? Hindi na kagad iniisip natin, no? Pero pag ang pinaka-proper dyan, kapag sobra yan, ibig sabihin, gagamitin ka ni Lord to be a blessing to others. Be ready. Kasi gagamitin ka niya para maging pagpapala sa iba. Paano pa? Pag sobra, Lord, ako sobra eh. Diba? Diba when the Lord blesses His press down, shake it together, and running over. Diba? Itulong mo sa missions. Sa pagpapalaganap na salita ng Diyos. Ibalik mo sa giver. Diba? Ibalik mo doon. Missions giving and ministry opportunities. Teach our family to be generous at home. Diba? Sa amin po, ang tinuturo po namin sa mga anak po namin, pagdating po ng first fruit, bigay yung first fruit mo. Pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi po pwedeng hindi kayo nagbibigay sa Panginoon. Sa amin lang po ito Even with our kids, tatanungin namin yan. Sa church, hindi po namin ginagawa ito kasi di naman sabi nila dito na sa inyo, tinuturo namin prinsipyo ng pagpapala, you apply it, experience the blessing of the Lord. Pero sa amin, bilang magulang, sabi ng Proverbs, di ba, train up a child in the way they should go, from when they are old, they will not depart from it. So it is our responsibility to monitor them. I will ask my children, nag-tithes ba kayo? Bakit hindi ko kayo nakita pupunta kayo sa ano? Bakit nakita ko yung tithes envelope nyo lang sa tithes rack? I try to monitor them. The early stage of their life. Kasi tinuturo po namin sa kanila, dapat sa lahat ng meron kayo, si Lord ang una. Testimony po nung panganay ko, balikan niyo sa YouTube, nando naman. Sabi ni Doy, hindi po nagkukulang to. Ako pa nga po minsan gusto umawat. Ay ko, grabe naman generosity mo anak. Sa sobrang generous mo, binibigay mo lahat. Tapos kung may pangangailangan ka, malapit ka sa akin. Tapos kung konsensyahin mo pa ako, dagdag first fruit ako, mukha mo. Diba? Manage your financial will. Pero, natutuwa ako sa kanya, kasi sabi niya, every time po ito, sabi niya, wala naman po siyang trabaho po wala pa siyang income Ang meron siya, allowance at saka po yung Christmas, mga gifts sa kanya. Pagdating ng Christmas, lahat po na ng pamaskuhan niya, yun ang ibibigay niya sa first fruit niya. Anak, nagsana yung video mo. Hindi mo lang nilagyan. Diba? Hindi mo na na-monitor. Bad stewardship yun. Pero in generosity, wala siyang problema, binigay niya. Pero testimony niya, at nakikita namin sa kanya, never nagkulang ang Panginoon sa kanya. Kailangan niya ng telepono, may telepono siya. Diba? Yung telepono niyang lupa. Yung lupa, gusto ko lang kasing ibaon sa lupa. Okay? Yung lupa ng telepono, may bibigyan na pwede gumamit ng telepono niya. Kailangan niya ng laptop, binigay ng Panginoon ng laptop sa kanya. Diba? Hindi nagkukulang ang Panginoon sa kanya. Di ba ba? Bakit? Generous po kasi. Pasin niyo lahat ng generous, hindi nagkukulang ang Panginoon sa mga taong generous lalo pagdating sa Panginoon. Be generous. Tinuturo po sa mga bata. Bakit? Kasi po hindi po kami habang buhay nandito. Bakit po namin tinuturo? Kasi yung experience po namin blessing, gusto rin po namin experience po nila. Kaya rin po yung experience po namin blessing, nung ina-apply po namin obedience and honoring the Lord, gusto rin po namin matutunan niyo po. Dahil mahal po namin kayo. Gusto rin po namin mailagay kayo sa lugar kung saan pagpapalain kayo ng Panginoon.
This principle is not being taught para po kayo ay piliting mabigay sa church. Hindi po sapilitan ng pagbibigay sa church. Kasi pag naging sapilitan, ano ba yung ibig sabihin ng honor? Kapag ka pinipilit, hindi po honor yun. Ang pag-honor sa Panginoon, kusang loob na ibinibigay. Taos-pusong ibinibigay kasi alam mo, hindi sa yan, sa Panginoon yan, binabalik mo kasi gusto mo siya papurihan. Di ba? Be generous beyond church. Let children see you give, not just hear you talk about giving. Kaya kahit po sa family po namin, hindi po kami nag-uusap ng giving lang. Ang pinag-uusapan namin, ganito. May bagong trabaho si mami, may bagong trabaho si daddy, praise the Lord. Bakit? Madadagdagan ang tithes namin sa church. Sa atin, iba principle eh. Salamat, may bagong trabaho si mami, may pambili ko ng ganito, may panggala ko, may pambakasyon ako. Hindi inuuna si Lord. Be generous beyond the church. And you do understand, ang barn blessing, yung pinagpala ng Panginoon ng barns, yung tipo may nag-ihimpok na, siya'y nakakapagpahiram. Siya'y nakakapagbigay. Siya'y nakakatulong. Tanong, nakakatulong ka na ba? Nakapagbigay ka na ba sa iba? Kasi kapag hindi ka pa nakakatulong sa iba, sa mga pagpapala sa iyo ng Panginoon, hindi ka pa umaabot sa pinakamataas at tugatog ng blessing na binibigay ni Lord na barn blessing. Pag ang blessing mo, dumadaan lang sa iyo, sahod, butas, pag blessing ka lang. Pagka nandyan lang yung pera sa iyo, tapos parang hindi mo sapat lang, nasa basket blessing ka lang. Diba? Hanggang barn o hanggang nasabihin, bosom blessing ka lang. Pero yung nagiging pagpapala ka na sa iba, ibig sabihin, nandun ka na sa barn blessing. Sino gusto nun? Problema kasi iba, ayaw tumulong sa iba eh. Kahit na may barn blessing na, ayaw tumulong sa iba. Kung gusto mo hindi masira yung barn mo, itulong mo sa iba yan. Sasabog yan eh. Diba? Pag punong-puno na yan, diba, pakawalan mo. Bakit? Kasi pag hindi mo pinakawalan yan, hindi mapupunan uli yan. Pansinin mo, even millionaires and billionaires, meron silang tinatayong foundations. Alam niyo kung bakit? Because even they understood na ang principle of the blessing of the Lord is by giving and helping. Be generous beyond church. Doon tayo sa don'ts, ilan lang po naman to. Practical po ito, and biblical. Don't spend what you don't have. I have a favorite book na gusto. Basahin ko na yung verse po nito. Proverbs chapter 22 verse 7. The rich ruleth over the poor, and the borrower is a servant of the lender. Ang sabi ito, yun daw pong mayaman, okay, nagiging ruler, nagiging boss ng mga mahihirap. Pero yung mga mahirap ay nagiging servant ng mga lender. Diba? Ano po ibig sabihin po nito? Sabi ito, don't spend what you don't have. I have this favorite book na gustong basahin that was given to me by that was asked to me to be read na sabi sa akin ng Vice President ng GlaxoSmithKline. He is actually my friend, a close friend of mine. Sabi niya, Pastor, basahin mo to. This book is good. Sabi ko, may Bible po ba yan? Sabi niya, hindi, but this is a good book with regards to finances and handling money. Ano po yan? The book is entitled Rich Dad, Poor Dad. Isang principle na nakita na basa ko po doon. Sabi doon, do not spend more than what you earn. Ganda na. Huwag kang gagastos ng sobra sa kinikita mo. Kung ang kinikita mo buwan-buwan ay 5,000, you work beyond that means. Iba sa atin, you go beyond doon sa kinikita mo. Kaya nga po kumikita mga credit card. Spending beyond what you earn. Dito, sa biblical din po iyon. Don't spend what you do not have. Iba po sa atin, wala pa yung pera sa atin, nagbibilang na tayo ng itlog. Ano gagastusin ko dito? Saan ko bibili nito? Diba? Ang dami mo nang inisip. Don't spend what you don't have. Avoid impulsive buying. Huwag kang bibili na hindi mo iniisip. Okay? Ngayon, pagka ikaw impulsive buyer ka, ako po may pagkakataon impulsive buyer ako. May pagkakataon din naman pag nagkuripot talaga ako, kuripot ako eh. Kaya nagsisisi po ako. One time, pumunta kami sa SM. May nakita ko isang shoes, ang ganda. Kulay royal blue na Adidas na sapatos sa sneakers. Ang ganda! Tapos ang presyo niya sa labas is 4,800. During that time, December, it was sale to more than 50% or 60%. Binibenta lang siya ng 1,800. Nandun ako sa harapan. Ganda. Sinukat ko pa. Bagay na bagay sa akin. Ang gwapo. May parang pag isog ng bago sapat, pili mo, gwapo ka.
Di ba? Masakit hindi ko binili. Kasi sabi ko, parang may bagong sapatos sa marami, hindi ko pa kailangan. Tapos pagbalik ko, wala na. Sabi ni Ate Joyce, yan, kasi dapat binili mo na nung gusto mo. Pero iniisip ko, nagsisiba ako o hindi? Hindi rin. Kasi may mga pagkakataon, hindi hinalo ng Panginoon na hindi ko bilhin siya kasi may dapat sa paglaan ng iba. When you say, don't spend what you don't have, pagkakataon, idali mo muna ng 24 hours to 48 hours. Isipin mo muna, upo ka muna, pag-isipin mo, kailangan ko ba ito? Is this really a need or just a want? Balik ka ulit dun sa kanilang principle, di ba? Income, di ba? God first, needs, save, then wants. Kapag nasa wants siya, ibig sabihin, huling priority mo siya. Alright? Sabi, delay purchases ng 24 to 48 hours. Then ask this question, is it a want or is this a need? Bakit? The rule is, if you can't pay it today, think twice. Ibig sabihin, kung hindi mo siya kaya bayaran ngayon, think twice. Kung i-swipe mo ang credit card mo, tapos hindi mo naman siya kailangan, think thrice. Isipin mo kagad yun. Don't spend what you do not have. Sumunod po. Don't give leftovers to God. Malachi chapter 1 verse 8. When you offer blind animals for sacrifice, is that wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. What would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Ano ibig sabihin dito? Kapag ka nagbigay ka ng isang regalo, subukan magbigay ng pangit na regalo sa isang tao, matutuwa ba siya? Subukan magbigay ng isang bagay na pagkain. Tapos yung pagkain binigay mo panis, matutuwa ba yung pagbibigyan mo? Kapag ka magbibigay ka ng isang gift na sabihin natin damit, pero yung damit butas, matutuwa ba yung pagbibigyan mo? Ang sinasabi po dito, ganun din sa Panginoon. Huwag po tayo magbibigay ng leftover sa Panginoon. Always give sa Panginoon yung una. Stop giving only when there's extra. God deserves priority, not leftovers. Diba? Bakit po? Because if you honor the Lord in Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, kapag ka na-honor mo si Lord, nag-uumapaw pagpapala, hindi mo ba? Gusto po natin yung verse 10 ng Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Tama po ba? Amen? Amen? Bear with me. Pero, hindi mo naman siya ino-honor. You gave him leftovers. Eto Lord, pwede na to. Eto, tira-tira po itong gano'n. Okay na po ito. You don't expect God to be honored kapag binibigyan mo siya ng tira-tira. And the Lord doesn't deserve it. Kasi siya nagpala sa iyo eh. Siya nagbigay sa in the first place. Kung pagkain yan, siya rin na nagbigay ng pagkain sa iyo. Psalm chapter 24 verse 1. Everything that is on earth is the Lord's. Hindi po ba? So ang point of the matter, wag po natin ibigay sa Panginoon, wag po natin ibigay sa blesser yung tira-tira. Kaya po may mga pagkakataon, ang nare-receive din po natin tira-tira din. Gusto niyo po ba tira-tira ang blessing din ng Panginoon? Hindi po. Gusto natin yung nag-uumawa na pagpapala ni Lord. Ngayon, kapag tira-tira yung blessing nasa atin, isipin at evaluate po natin sarili natin. Baka kasi tira-tira din ang binibigay sa atin ng Panginoon, natin sa Panginoon. Kaya minsan kulang ang oras mo, kasi kulang din ang oras sa binibigay mo sa Panginoon eh. Hindi yung binibigay yung tamang oras sa Panginoon eh. Kaya yung talento mo, maya, di ba? Kung kulang ka, wala kang kakayanan, kasi hindi yung pinagkakatiwala sa Panginoon yung talento mo eh. Even your testimony, nakakaingit naman si Nanay Linda at si Lolo Berto, ang ganda testimony nila, hindi mo sila maawat ang haba testimony nila. Bakit? Kasi po nag-uumawa yung pagpapala sa kanila ni Lord eh. Yung iba, bakit ako walang mga testimony? Bakit wala akong masyang na blessing? Hindi mo binibigay sa Panginoon dapat sa Kanya eh. If you honor the Lord, your barns will be filled with plenty. If God is last in giving, He may not be first in your heart. Ano sabi ng verse kanina? For where your treasure is, there your heart will be also. Kung ano inuuna mo, kung sino sa pinastal ng buhay mo, yun ang dinodiyos mo. Di ba? Don't give leftovers to God. Next, don't let money control your peace. Matthew chapter 6 verse 31 to 32.
So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Ibig sabihin po dito, yung bagay na nagpapasaya sa atin, hindi po sana yung salapi ang magpapasaya sa atin. Huwag po tayong tumulad sa mga vloggers na kapag ka binigyan ng asawa ng pera, nakamiti yung asawa. Pero kapag ka walang pera, galit yung asawa. Di ba? Hindi po money ang nagpapasaya sa atin. Sabi po ng Bible, money is, or the love of money is the root of all evil. Don't allow money to replace yung aking kasayahan. Replace worry with prayer, not with money. Trust God even when finances are tight. Pagtiwala ka lang sa Panginoon. Speak God's promises over our situation. Sabihin sa Panginoon, Lord, you are my provider and I will not fear. May that be declaration sa buhay natin. Hindi pag wala kang pera, sabi mo, wala akong pera. Sabi mo sa Panginoon, Lord, may pangangailangan ako, but I know you are my provider. At hindi po ako matatakot. Lord, may babayaran po akong ganito. Lord, you are my provider and I will not fear. Lord, kailangan ko ng pag-tuition ng mga anak ko. Lord, you are my provider and I will not fear. May that be the declaration of our heart. Kasi kapag sinasabi po natin, wala tayong pera, wala tayong ganito, wala tayong ganito, pinakakalimutan mo, meron kang Diyos na buhay na kaya ipupunan yung mga pangailangan mo. Because when the Lord blesses His children, it is always pressed down, shaken together, and running over. At ang Panginoon mo is willing to provide. And is providing our needs according to His riches and glory. So, di ba? Kaya tanggalin po natin na yung magpapasaya at magpapaapi sa atin ay pananalapit lamang. Okay. Next na don't. Okay, ilan na lang po ito? Dalawa na lang po ito. Don't compare your life with others. Okay? 2 Corinthians chapter 9 verse 12. We do not dare to classify or compare ourselves with someone who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. Okay? Huwag po niyo ikukumpara sarili niyo. We are all created by the Lord unique. Okay? Tanda po natin yan. Iba po sa atin, kaya po tayo minsan nag-overspend. You know why? It is because we compare ourselves to others. Example, nakita mo, lalo ngayon, rampant ang social media. Nakita mo yung kaibigan mo, nagpunta sa Boracay. Hindi po nagpunta siya ng Boracay, pupunta ka rin ng Boracay. Diba? Nakita mo yung kaibigan mo, may bagong damit. Hindi po may bagong damit yung kaibigan mo, dapat may bago ka rin damit. Diba? Hindi po may bago sa kari-arian, dapat meron ka rin nun. Ang tawag doon, inggitero ka. Diba? Inggit po ang tawag doon eh. Kaya sabi ko, do not classify or compare your others for others. Bakit? Kasi magkaiba po kayo eh. Diba? Kasi social media spending, okay, leads to regret. Maniwala po kayo. May mga pumunta kayo sa mga bahay nyo. Yung mga pinideliver nyo kay Shopee, Lazada, TikTok. Pansinin nyo, marami na nyo ginagamit. Lalo yung kahit mga maliliit na bagay, yung pagka sinabi ni TikTok o di ganito, parang kailangan ko yan. Diba? Pero nasa yun na, parang wala akong pagagamitan nito ah. Nagkakaroon ka rin, bakit? Kasi kinukumpare mo. I would remember, dati ganito rin po ako. Hilig ko po yung tumitingin sa mga window shopping, di ba? Bakit naman yung mga manikin, pag sinuot yung damit, parang ang ganda sa kanila. Kasi nakikita nyo ba yun? Pagka suot ng manikin yung damit, ang ganda sa kanila. Di ba? Tapos, pag sinuot ng mga model, yung mga endorsers nila, suot yung damit, ang ganda sa kanila. So feeling ko, pag suot ko rin yun, maganda rin sa akin. Ano nangyari? Kasi I compare myself to them. The principle of marketing na entice ako to buy it. One time binili ko. Di ba? Nagsisi ako. Hindi ko nagustuhan. Example, nauso ng panahon po namin yung low waist. Di ba? Yung sinturon nandito, yung kita na yung kalahati ng underwear mo. Di ba? Yung pwede kang mag-ipon kasi may laglagan ng coin sa gitna. Kasi kita na yung ano mo eh. Ano tawag doon? Buyo coat. Di ba? Di ba? Tapos, yung ano tawag sa ganito? Pundilyo. Tama ba? Yung pundilyo nasa tuhod. Feeling ko bagay sa akin eh. Di ba? Mukha akong rapper. Geng-geng ang dating, di ba? Tapos, nakita ko yung mga picture ko.
mga nakalipas sa panahon, nagsisi ako at suot ko siya eh. Technically, I'm 5'6" to 5'7". Pero nung suot ko yun, mukha akong mukha akong 3'2". Bakit? Kasi yung binti ko parang ganito lang kaikli eh. Diba? Para ako naglalakad na nakaluhod. Kasi ang haba, diba? Tapos bukang-buka yung dito. Pero piling ko ng panahon na yun, parang gusto-gusto bagay sa akin to. Because I compare myself with others. Piling ko, nung panahon na sinuot ko siya, kamukha ko si Francis Magalona. Diba? Akala ko ganun. Nung suot ko, kamukha ko si Andrew E. Humarap ka ng pangit at ibigin mo ang tuna. Diba? Break it down, yeah. Hindi pala bagay sa akin, pero dahil bilhin mo, kahit mahal pa nun eh. Diba? Minsan kasi kino-compare na, hindi porkit sa kanila, pwede rin sa'yo. Don't compare your life with others. Basta atin, nag-iingit tayo. Bakit si kapatid may kotse? Ako wala. May marunong magmaneho yun, hindi ka marunong eh. Pag binigyan ka ng kotse, uuwi ka sa creator mo kagad. Bakit hindi ka magmaneho eh? Di ba? Don't compare yourself with others. Mag-praise and worship team, huwag kayo maiingit kay Al. Di ba? Na marami siyang gitara. Huwag kayo maiingit kay Al. Marami siyang pamili ng gitara. Di ba? Hindi ibig sabihin, di ba? Marami siyang gitara at marami ka rin gitara. Di ba? Iba-iba po tayo ng landas ng buhay. Paano kung yung sakit ni Al, may sakit niyo rin? Gusto niyo ganon? Di ba? Yung kagwapuhan ni Al, ganun din ang kagwapuhan niyo. Gusto niyo rin yun? Masasama niyo. Di ba? Di ba? I would remember this, no? Naiingit, sabi ng mga no, I don't want to sound so, sabi, try to, mapamutya, no? Pero may meron akong kaibigan, agad siya kumanta. Sabi, nakakatuwa yung mga ego, yung mga, medyo dark yung complexion. Ang ganda ng boss nila. Pag narinig yung kumanta yan, ang galing kumanta, tumukulot, yeah. Ang galing kumanta eh. Sabi ng kaibigan ko, galing niya kumanta, nakakatuwa. Lalo yung mga, eto, I'm a fan of this, no? Yung mga nasa Brooklyn Tabernacle Choir sa New York, grabe, ang galing kumanta. Yung mga nag-lead ng worship ng mga ego, yung gagaling. Sabi ng kapatid, sa sobrang inggit niya, talagang verbatim yung sinasabi. Sabi ng kapatid niya, mamili ka. Gusto mo yung boses nila, pero ganun yung itsura mo. I don't want to sound so racist, no? Kasi hindi naman tayo ganun. Sabi na, oo nga, no? Alam bakit? My point here is that we compare ourselves to others. Hindi porkit nakapagbakasyon sa ibang lugar, nandun ka din. Di ba? Hindi porkit may bago siyang damit, ganun ka rin. Di ba? Hindi porkit bumili ako ng bagong damit, bili ka rin ng bagong damit. Hindi po pwedeng ganun. Huwag po natin kinocompare sa lahat sa iba. Live within our means, not with other highlights. Okay? Be content with God's provision. Last, don't separate faith from finances. Huwag natin ihuli to. Luke 16:10. Whoever can be trusted with little also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Huwag natin pag-ihiwalayin yung faith at finances. Magkadugtong po yun. Okay? Magkadikit po yun. Be faithful in small amounts. Bakit? Practice honesty in work, business, and in giving. Remember, money reveals spiritual maturity. Isa po sa sukat ng makita ang spiritual maturity ng mga tao at nananampalataya pag nakita ko paano mag-handle ng money. Kapag ka ikaw nagmamaramot ka sa Panginoon, naku, napaka-spiritually mature mo. Bible naman nagsabi nun eh. Dapat inuuna si Lord eh, hindi po ba? Hindi naman po ako nagsabi nun eh. Spiritual maturity is actually gauged also in money and how we handle money. Now, picture niyo po ito. Maganda pong guideline ito. Okay? Paki-post yung next slide. I'm almost done. 2 slides na lang ako. Please bear with me. Sorry, napakahaba. Pero sana naging interesting sa atin. Para maging guided tayo on how to handle our finances. Tandaan natin to. Listen to this carefully. Ah. Kapag ka naging faithful ka with little things, papalain ka greater things.
Kapag ka may money tayo, dapat ito ang prinsipyo natin tinatanong muna. Ito ang weekly stewardship checklist on how to handle finances. Before we spend, before we utilize God's blessing, unang tanong natin, did I honor God first in my income? Pag dumating ang sahod mo, tanong mo muna, na-honor ko ba si Lord sa income na to? Inuna ko po ba siya? Parang picture niyo po yan. Maganda pong guideline yan kapag meron tayo mga income. Para maging marunong po tayo magpanig sa income natin. At ma-experience natin yung blessing ni Lord. Sunod, did I spend wisely this week? Tingnan po natin kung tama ba yung pag-spend natin ng money natin o naging haste buyer tayo or impulsive buyer tayo. Diba? Did I spend wisely this week? Third question, did I avoid unnecessary debt? Ba, iniwasan ko ba? O pag tinignan yung credit card nyo, sabi mga credit card, pag tinignan yung gas-gas na gas-gas. Bakit? Kasi may swipe ka na swipe dito, swipe doon, swipe dito, swipe doon. Di ba? Kaya ang bansa, paborito mo, London. Bakit? Loan dito, London. Di ba? Puro ka loan. Diba? Did I spend unnecessary debt? Okay? Or did I avoid unnecessary debt? Fourth, did I save something kahit maliit? Nakapagtabi ba ako? Para sa mga pangailangan ko, para akong langgam? Panghuli, did I show generosity to someone or somebody? Meron ba ako natulungan ngayon? Parang, meron akong 100 dito eh. Totoo, wala akong pera ngayon sa wallet. Pero may natitira ako 100 dito. Di ba? Nagamit ko ba ito to be a blessing to others? Di ba? Hindi ko alam. May nangangailangan ba kayo ng money? Meron ba? Anybody? Meron ba? Huwag na kayo. Don't compare yourself with others. Okay? May mga trabaho kayo. Meron ba yung nangangailangan? Kailangan mo? Talaga? Sa'yo na to. Balik mo sa akin to 150 mamaya. Sa'yo na to. This is yours. Did I show generosity to someone? Hindi pagpapakita. Kasi totoo. Hindi ko alam ba't nasa wallet na sa bulsa ngayon eh. Parang nilabahan yung pantalong ko na naiwan. Ito naman tigas, di ba? Parang idalimerol. Kasi nanggaling sa washing machine yan. Malinis yan. Kakalaba lang yan. Malinis sa pera. Hindi nanggaling sa madumi yan. Oh. Hindi nanggaling sa flood control project yan. Galing yan sa washing machine. At hindi ko alam ba't naiwan yan. At ang nalaman ko lang ngayon, sabi ko, tama to, did I show generosity to someone? Na andito yan, kasi dapat naging blessing sa iba yan. Kailangan ko ba yan? Pwede naman. 1.5 na cook din yan. Itataas ang sugar ko yan. So bago tumaas ang sugar ko, maging blessing na lang ko sa iba. Did I show generosity to others? Will I expect something in return? No, I won't. Pero, expectant ako sa gagawin ng Panginoon. Kasi if I honor the Lord, if I be faithful with little things, yung 100 kaya gawin 1 milyon ng Panginoon. Baka susunod magtatang, sino ang kailangan dito? 1 milyon ibibigay ko. Baka ano naman, parang hindi na siya nakakrap up. Pwede na siyang hulog na damit na wala na. These are weekly checklists on how we do spend our money. Did I honor God first? Binigay ko sa Panginoon dapat sa Kanya. Did I spend wisely this week? Did I avoid unnecessary debt? Pagod ba ang credit card ko? Did I save something or even small? Okay? Did I show generosity to someone? Naging blessing ba ako sa iba? Tandaan natin, stewardship is not how much we have, but how faithfully we handle what God has entrusted to us. Matthew chapter 6 verse 21. Where your money goes, your heart follows. Diba? Where your money goes, your heart follows. Stewardship
is not how much we have, but how faithfully we handle what God has entrusted to us. Totoo, dami ko pang gustong i-share. I'm praying na ma-share ko pa yung mas detailed principle ito. Sorry na mahaba, pero sana naging blessing at maging gabay sa atin to, sa ating paglago at pag-handle ng finances natin. Young people, listen to me carefully. Even at your young age, ano man ang pumapasok sa inyo, i-manage nyo to. And I would be looking forward na makakita ng mga young people na millionaires or even billionaires or trillionaires because you follow the principle of the Lord. Diba? Sabi ko nga sana na ituro to nung bata pa ako. Di sinsarin, marami ako na ipon ngayon. Diba? Pero maganda, sama-sama din journey ito. Shall we pray? Our God, Heavenly Father, we thank you for allowing us to study your word. May your principle on how to manage our finances that you've asked us to utilize, Panginoon, ay maging faithful kami in small things. So in bigger things, papayang pagkakatiwala mo sa amin, Lord God. Continue to challenge us, make us financially free, Panginoon, even from our debts, Panginoon. Lord, allow us to be good stewards when it comes to finances. It's my name we pray. Amen.